Nagpapatuloy ang mga pagtuturo para sa ikatlong serye patungkol sa pagsubok at pagtitiis, paglakad sa apoy na may pananampalataya. Pag-aaralan natin ang kalakasan sa gitna ng kahinaan. Para sa ating susing talata, ito ay masusumpungan sa ikalawang Korinto, Kabanata 12, versikulo 9. Sinabi dito, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa gitna ng kahinaan. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay sumaakin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag hindi sa ating lakas, kundi sa ating kahinaan. Tayo'y namumuhay sa mundong dinadakila ang lakas. Lakas ng loob, lakas ng pagkatao, lakas ng kayamanan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang kahinaan ay hindi kailangang itago. Ito'y ginagamit ng Diyos upang ipamalas ang kanyang kaluwalhatian. Sa ikalawang Korinto, Kabanata 12, ibinahagi ni Apostol Pablo ang isang personal na patotoo. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang isang katotohanang naging lakas ng loob ng maraming mananampalatayang pagod, sugatan o nabibigatan, at ngayon ating matutuklasan sa ating pag-aaral ang kapangyarihang muling bumubuhay ay hindi laging pag-aalis ng durusa, kundi pagbibigay ng lakas sa gitna nito. Ang tinik ni Pablo sa laman sa ikalawang Korinto, Kabanata 12, versikulo 7, upang hindi ako maging palalo dahil sa mga kamangha-manghang pahayag, ipinagkaloob sa akin ang isang tinik sa laman. Hindi malinaw kung ano ang tinik na ito. Maaring pisikal na karamdaman, spiritual na pag-uusig o emosyonal na paghihirap. At iyon ang kagandahan nito. Hindi tinukoy ng Diyos kung ano ang tinik sa laman ni Pablo upang tayo ay makarelate sa sarili nating tinik. 3 beses na nanalangin si Pablo na ito'y alisin. Siya'y desperado. Siya'y dumadating, ngunit sumagot ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng tinik, kundi sa pagbubunyag ng mas malalim na katotohanan. Sa ikalawang Korinto, Kabanata 12, talatang 9, sinabi doon, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Kahit ang mga apostol ay may mga pagsubok, kahit ang mga espiritual na haligi ay may tinik. Ang kahinaan ay hindi kabiguan. Ito'y espasyo kung saan makapangyayari ang biyaya ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa kahinaan. Sa ikalawang Korinto, Kabanata 12, talatang 9, sabi doon, ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa gitna ng kahinaan. Isa itong napakagandang katotohanan. Ang ating mga limitasyon bilang tao, dito ipinipinta ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang tinanggap ni Pablo ang kanyang kahinaan, ipinagmamalaki pa niya ito. Bakit? Sapagkat habang siya ay lalong mahina, lalong nahahayag ang lakas ng Diyos. Ito'y kabaligtaran sa kultura ng mundo.
Sa ating lipunan, ang kahinaan ay kadalasang itinuturing na kapintasan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ito ay kayamanan. Doon nananahan ang kapangyarihan ni Kristo. Sa ating pagninilay-nilay, tanungin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y nagtatago ng iyong kahinaan? Pilit bang ikinukubli ang sakit o pagdurusa? Naghihintay ka ba na alisin ng Diyos ang iyong tinik gayong nais niyang ipakita sa iyo kung paano mabuhay ng may biyaya sa gitna nito? Ang Diyos ay hindi laging nag-aalis ng suliranin, ngunit laging nagbibigay ng sapat na biyaya upang ito'y mapagtagumpayan. Halimbawa sa Lumang Tipan, ito ay kwento ni Gideon, makikita sa mga hukom, kabanata 6 hanggang kabanata 7. Tingnan natin si Gideon. Nang siya'y makita ng anghel ng Panginoon, siya'y nagtatago sa takot. Ngunit tinawag siyang makapangyarihang mandirigma. Hindi ganoon ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. Siya'y nagtanong sa Diyos, ngunit tiniyak sa kanya ng Diyos, ako'y sasama sa iyo. Sa Kabanata 7, binawasan ng Diyos ang hukbo ni Gideon mula 32,000 hanggang umabot sa 300 katao lamang. Bakit? Upang hindi maipagmalaki ng Israel na sa sarili nilang lakas sila'y naligtas. Sa pamamagitan ng kakaunting mandirigma, di pangkaraniwang sandata at lubos na pag-asa sa Diyos, natalon ni Gideon ang mga Midianites. Ang kwento ay hindi tungkol sa estratehiya ng digmaan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nahahayag sa kahinaan ng tao. Sinasadyang gamitin ng Diyos ang mahihina upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang ating mga tinik, pagkatakot at kakulangan ay hindi dahilan para itakwil tayo ng Diyos. Ito'y paghahanda para sa kapangyarihan ng Diyos. Bilang pangwakas, ang patotoo ni Pablo sa 2 Korinto Kabanata 12 ay nagtuturo sa atin na ang kapangyarihang muling bumubuhay ay hindi laging kahulugan ng kagalingan o kalayaan. Ito'y ang Diyos na kasama natin sa gitna ng paghihirap. Ito'y biyayang nagpapatatag, lakas na sumusuporta at kagalakang lumiliwanag sa gitna ng pagkawasak. Ang kahinaan ay hindi hadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang mismong lugar kung saan ito ay pinakamatingkad na nahahayag. Kaya tulad ni Pablo, magalak tayo sa ating mga kahinaan. Sapagkat kung tayo'y mahina, doon tayo tunay na malakas kay Kristo. Kaya ngayon, yakapin mo ang iyong mga tinik. Ipagmalaki ang iyong kahinaan at magpahinga sa katotohanang ang kapangyarihan ni Kristo ay sumasa iyo. Tanungin ang sarili, anong tinik ang kinakaharap mo ngayon? Maaaring ito'y pisikal, emosyonal, o relasyon. Maaaring ito'y nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay hindi karapat-dapat. Huwag lamang manalangin na ito'y mawala. Itanong mo rin, Panginoon, paano ka maluluwalhati sa pamamagitan nito? Magtiwala na ang kanyang biyaya ay hindi lang sapat. Ito ay higit pa sa sapat. Tandaan, ang kahinaan
ay hindi nagtutulak palayo sa Diyos. Ito ang pintuan para sa kanyang presensya at kapangyarihan. Salamat po.